At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At ito po ang ating pinakaunang balita rito. Meron pong isang pundit dito na nakapagsabing, I remember when they said XRP was going to zero. Yan, naalala daw po niya kung saan ay may mga nagsasabi. Particular yung mga XRP hater po ang mga ito. Yan, sinasabi nilang sa XRP ay papunta daw sa presyong zero. Kaya yan, naalala nyo ba noong sinasabi nilang mag-zero ang XRP? Yung tipong ginawa na tayong meme sa internet dahil pabagsak na daw itong si Ripple? Well, fast forward po tayo ngayong taong 2026, mukhang ang mga haters ang kailangang mag-delete ng kanilang account. Sabi nga ni ex-finance bull, going to zero was never the thesis for people who understood what was being built. At ngayon, ang resibo, nag-uumapaw na. Ngayon ay pag-usapan po natin ang data mula sa Misari 4th Quarter 2025 report. Alam nyo ba ng spot XRP ETF na nag-launch noong November 2025 ay lumampas agad sa $1 billion mark? Sa loob lang po yan ng 4 na linggo. Mas mabilis pa ito kaysa sa naging takbo ng Ethereum noon. Kaya pasabog po tayo dyan. Isipin po ninyo, 790 million XRP na ang hawak ng mga ETF. Halos 1.3% na yan ng circulating supply. Hindi na po ito laro ng mga small traders. Sinalo na ng malalaking institution ang supply habang ang iba ay busy sa kakanood ng XRP to zero videos. Ayan, ang bagong hari. At kung akala ninyo ay price action lang ang bida, nagkakamali po kayo. Pasok ang RLUSD. Wala pang 2 taon ang stablecoin na ito, pero sa dulo ng 2025, umabot na ang kanyang market cap sa $235 million sa XRPL. Isang 164% increase sa loob lang ng isang quarter. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil ang RLUSD ay ginawa para sa settlement ng mga bangko at saka institution. Hindi ito yung stablecoin na biglang mawawala. May compliance at regulation na ito na built in. Para itong kotseng pangkarera na may kasamang insurance. Mabilis pero safe. Pag-usapan naman po natin ang real world assets or RWA. Hindi lamang ito basta digital coins. Yan, hindi lamang mga basta digital coins ang nasa XRPL ngayon. Ang real world assets or RWA ay humataw na po sa $281 million. Yan, ganyan katindi. Kaya magpasabog po tayo. Mula po sa tokenized real estate sa Dubai hanggang sa government pension link receivable sa Brazil, ang XRPL ay naging ledger ng totoong mundo. Yan, naging ledger na ng totoong mundo. At si Ripple, hindi lang basta nakaupo, bumili sila ng mga kumpanya tulad ng Hidden Road at saka G-Treasury at nag-raise ng $500 million sa valuation na $40 billion. Parang yung kaklase mong tahimik lang noong high school, pero ngayon ay CEO na ng sariling kumpanya. Ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang foundation ay tapos na. May mga ETF na, mayroong RLUSD na, at may regulatory approval na sa US, UK at saka Singapore.
Sa madaling salita, ang mga nagsabing magzi-zero sa XRP ay busy na sigurong mag-aral kung paano mag-compute ng capital gains tax ngayon. Kaya the receipts are in. At ang tanong, naniwala ka ba sa FUD o nag-abang ka sa foundation? Pasabog! At narito naman po ang ating kasunod na balita rito. Ito naman ay sinabi ng isang Ripple executive. Ayon sa kanya, XRP is emerging as backbone. Next wave is already here. Ayan, hindi na ito soon dahil ang next wave ay nandito na raw. Sabi po ni Res Merrick, siya po ang senior executive ng Ripple, ang XRP Ledger ay hindi na lang basta digital asset. Ito na raw ang nagiging backbone ng real-world financial infrastructure. Kung akala ninyo ay pang-hype lang sa XRP, nagkakamali po kayo. Ang plano ngayon, gawin itong daily use layer para sa mga malalaking institution. Parang kape lang sa umaga, hindi mabubuo ang araw ng mga bangko kung wala ito. Ano nga ba ang ginagawa ni XRP sa likod ng mga kortina? Ginagamit na ito sa settlement at saka FX activity. Sa tulong po ng permission domains, ang mga institution ay pwedeng mag-operate ng compliant habang mabilis ang palitan ng pera. Si XRP ang nagsisilbing auto bridge. Isipin ninyo, para siyang Grab sa mundo ng finance. Siya ang sasakyan para makarating ang pera mo mula point A hanggang point B nang hindi natatraffic sa lumang sistema ng mga bangko. At bawat biyahe, may burn o fee na gamit sa XRP. Walang kawala. Ngayon ay dito na po papasok ang token escrow at saka multi-purpose tokens. Dati, kailangan pa ng komplikadong smart contracts. Ngayon, built-in na sa protocol ng XRPL ang conditional settlement. Safe ang collateral, walang takas ang risk. At para sa mga mahilig sa combo, may batch transactions na rin. Isang bagsakan, atomized at walang settlement risk. Para itong pagbili ng 3-in-1 na kape. Nandun na ang gatas, asukal at saka kape sa isang sachet. Kaya mas mabilis, mas matipid at walang ligwak. Ito naman po ang pinaka-exciting. Ang XLS 65 at ang XLS 66. Yan ay mga lending protocols. Oo, magkakaroon na ng on-ledger credit markets. Ibig sabihin, pwede nang mag-lend at mag-borrow ng diretso sa XRPL na may fixed rates. Ang underwriting ay off-chain para sa privacy, pero ang execution ay on-chain. Ang kumpanyang Evernorth ay handa nang gamitin ito. Hindi na ito experiment sa laboratorio. Ito ay live action na. Kung dati ay tinitignan lang natin ang XRP bilang investment, ngayon siya na ang nagpapaikot ng utang at puhunan sa buong mundo. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang mensahe ni Merrick ay napakalinaw. Sinasabi niyang the foundation is set. Kaya mula po sa settlement asset, liquidity bridge hanggang sa collateral anchor sa XRP ay hindi lang naghihintay sa moon. Binubuo na nito ang sariling planeta. Ang infrastructure ay tapos na. Ang kailangan na lang ay ang tuloy-tuloy na pag-arangkada ng mga institution.
At ayan po ang ating sunod na balita rito. Kung saan sabi rito ay Total XRP lock hits new record. Ayan, may nawawala. Hindi ang remote ng TV ninyo, kundi ang supply ng XRP sa market. Habang busy ang lahat sa pag-aabang kung kailan magmumoon, tahimik na palang nalalak ang milyong-milyong tokens. Sa katunayan, umabot na tayo sa bagong record. 780 million XRP ang kasalukuyang nakalak at tinanggal na sa open market. Konti na lang, 1 billion na. Parang sahod lang yan, nandyan pa nung umaga. Pagdating ng hapon, nakalak na sa mga bayarin. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Bakit ba big deal ang lock supply? Isipin mo ito, parang limitadong edisyon po ng sapatos yan. Kapag mas maraming nakatago sa baul at hindi pwedeng ibenta, mas kumukonti ang pwedeng pag-agawan ng mga tao. Ayon po sa crypto analyst dito na si Chart Nerd, ang 1 billion target ay hindi na panaginip. Malapit na nitong maabot yan. Kapag nangyari yan, ang supply shock ay hindi na if, kundi when. Mas konting supply, mas mataas ang tsansa ng presyo ay hindi lang basta aangat, kundi magkakaroon ng solid price floor. Pero, sino ba ang salarin sa likod ng malawakang paglock na ito? Hindi ito ang mga diamond hunts lamang na nabaon sa limot ang kanilang seed phrase. Ang malaking factor dito ay ang mga XRP ETF. Isipin mo ang mga institutional funds na parang mga higanting vacuum cleaner. Hinihigop nila sa XRP mula sa mga exchanges para ilagay sa kanilang mga pondo. At ang catch, kapag pumasok po sa XRP sa ETF, hindi yan labas-pasok na parang ex mong magulo ang isip. Nananatili yan doon para sa mga institutional investors, kaya lalong sumisikip ang liquidity supply. Ngayon nasa 780 million na tayo. Ang focus ng lahat ay ang final phase patungong 1 billion. Habang lumalaki ang assets under management ng mga ETF, bawat purchase ay parang pako sa kabaong ng oversupply. At ang resulta, mas matibay na resistance sa pagbaba ng presyo at mas mabilis na momentum kapag dumating ang matinding demand. Hindi na ito usapin ng hype. Ito ay usapin ng basic economics. Yan ay ang supply and demand. At sa ngayon ang supply ay parang pasensya ko sa traffic. Paubos na. Ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang mga higante ay namimili na habang ang supply ay paliit ng paliit. Ang tanong na lang, nasaan ka noong paubos na ang stock? 780 million down, 220 million to go para sa 1 billion goal. At ayan naman po ang ating kasunod na balita rito. At ito naman ay tungkol sa pahayag ni Jake Clover para po sa atin bilang mga XRP holders. Sabi niya, when I say this, everyone loses their minds. Ayan. Sabi nga nila, ang katotohanan ay masakit. Pero minsan, ang katotohanan ay nakaka-HB. Kamakailan lang, muli pong naging maugong ang pangalan ni Jake Clover dito sa mundo ng XRP. At bakit? Kasi noong sinabi niya ang isang bagay na ayaw marinig ng lahat, literal na nawalan ng bait o nagwala ang mga tao sa social media. Pero heto tayo ngayon, 2026 na, at mukhang nagkakatotoo ang kanyang
mga scary predictions. Ayan, ano nga ba ang scary or nakakatakot na prediction ni Jake Claver? Ayan, balikan po natin ang kwento. Bago pa lumabas ang Clarity Act ay nagbabala na si Claver na babagsak muna ang presyo ni XRP. At anong nakuha niya? Grabe po, na-backlash yung kanyang nakuha. Para po siyang nagsabi ng diet muna tayo sa gitna ng isang buffet, tapos walang gustong makinig. Pero ngayon bumagsak po sa XRP sa levels na huling nakita noong 2024, biglang natahimik po ang mga bashers. Ayan po kay Claver, ang adjustment na ito ay hindi sinyalis ng kahinaan, kundi bahagi ng isang cycle. Sabi nga, kailangan munang umatras para mas malakas ang buwelo ng talon. Parang pag-ibig lang yan. Kailangan mo munang masaktan bago mo mahanap ang the one. At sa kasong ito, ang the one ay ang regulatory clarity. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang update sa Senate Agriculture Committee. Yan, heto po ang karne ng balita. Ang Senate Agriculture Committee ay nagpasa na ng kanilang bersyon ng Crypto Market Structure Bill. Yan ang 1211. Yan, 1211 po ang naging botohan. Dikitan na parang laban sa Barangay Liga. Ang bill na ito ay kapatid po ng Clarity Act na nauna nang ipinasa sa House. Kaya ano nga ba ang point nito? Simple lamang po mga ka-crypto ang point niyan. Nililinaw nito na ang CFTC or Commodity Futures Trading Commission ang may hawak po sa digital assets. Para kay XRP ay napakalaking balita po nito. Sa loob ng maraming taon, para tayong naglalakad sa dilim dahil walang malinaw na rules o patakaran. Ngayong may framework na, mas madali nang pumasok ang mga institutional giants o yung mga bilyonaryong investors na ayaw muna sumugal hanggat walang basbas ng gobyerno. Ngayon bakit nga ba ito ang tinatawag na golden ticket? Maraming eksperto ang nagsasabi na ang Clarity Act ang siyang golden ticket ni XRP. Kahit na bearish o mababa ang presyo ngayon, tinitignan ito ng mga matatalinong investors bilang accumulation phase o yung panahon kung kailan masarap mamili habang sale pa. Ngayon ay hindi po ito structural weakness. Ang pagbaba ng presyo ay reaction lang sa pansamantalang kawalan ng katiyakan habang inaayos pa ng Senate at House ang pinal na bersyon ng batas. Pero kapag na-reconcile na ang dalawang bill na ito, inaasahan na magkakaroon ng mas matibay na market structure para kay XRP. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay kaya mong hawakan pa rin ba ang iyong XRP? Yan, tandaan, ang ingay po sa paligid ay normal lamang. Sabi nga ni Jake Claver, maraming nawawala ng bait sa short term. Pero ang panalo ay nasa long term vision. Kaya ang tanong ay handa ka ba sa susunod na kabanata? At ayan, sa balita naman na ito, ay pag-usapan po natin ang isang analyst, ang pananaw po ng isang analyst kay XRP, kung paano po niya patatamaan ang presyong $100. Sabi rito, look at side-by-side comparison of these charts. Ayan, may kasabihan po tayo na history repeats itself. Pero sa kaso po ng XRP, mukhang hindi lang ito basta paulit-ulit. Parang kinokopya nito ang sarili niyang homework. May lumabas na side-by-side comparison ng XRP chart
mula po 2016 to 2018 cycle at itong kasalukuyang 2025-2027 cycle. At maniwala kayo o hindi, halos magkakambal ang kanilang galaw. Kung akala niyo ay tapos na ang laro sa $1, nagkakamali po kayo. Balikan muna natin ang nakaraan para maintindihan natin ang hinaharap. Noong taong 2016, si XRP ay nagsimula lang sa barya-baryang 0.003 bago ito lumipad patungong $3.50. Dumaan muna ito sa tinatawag na orange box, isang zone kung saan ang presyo ay nag-dip at ang RSI o Relative Strength Index ay bumagsak po sa 50. Para itong spring, ayan, para po itong spring, kailangan mo munang idiin pababa bago tumalon ng sobrang taas. Yung dip na yun, yan, yung dip na yan, nakikita natin dito, ang siyang nag-trigger ng massive rally na siyang nagpayaman sa marami noon. Kaya pasabog po tayo dyan. Ngayon ay tingnan naman po natin ang 2025. Ayan. Ang itong sa XRP po ay nag-consolidate malapit sa $1. At kamakailan lang ay pumasok po ulit tayo sa orange box, kung saan ay bumagsak po ang presyo sa 0.70. Ang RSI bumaba rin sa level na 40. Pamilyar di po ba? Sabi nga ng analyst na si Archie, history rhymes. Ang support levels na nakita po natin noong 2018 ay eksaktong humahawak din ngayon or nagko-hold or nananatili. Ibig sabihin, itong nararanasan nating pag-alog ay hindi po crash. Ito ay accumulation phase o ang huling pagkakataon bago ang totoong paglipad. Kaya ano nga ba ang katotohanan sa $100 ayan na presyo? Ayan. Dito po tayo sa nakakalulang bahagi. Sa technical analysis ng historical fractal na ito, kung susundan ni XRP ang trajectory ng 2018 cycle, ang target price ay hindi lamang po basta $10 o $20. Ang projection ay umaabot po sa $117. Mukhang imposible. Yan din ang sabi nila noong sa XRP ay nasa 0.003 lamang at sinabing aabot ito ng $3. Pero nangyari po yan. Ang pattern ng dips, recoveries at RSI signals ay nagsasabing ang pundasyon ay semento na. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang mga readers at saka technical experts ay iisa lang ang sinasabi. Sa XRP ay nasa critical phase na po. Ang consolidation malapit na po sa support. Yan, ang consolidation ay malapit po sa support ay hudyat po yan na ang supply ay kinukuha na ng mga malalaking players. Hindi po ito financial advice, pero ang chart ang nagsasalita. At ang sabi ng chart, baka ito na ang huling pagkakataon na makita natin sa XRP sa ganitong presyo bago po ito maging alamat. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.